Yes, hello. Welcome back to our topic on equilibrium on static of rigid bodies. So, okay, ano ba itong problem na ito? So, meron tayong crane, ano? Parang crane yan or parang parang boom crane. Kaya lang nakafix siya sa doon sa or nakamount siya dito ah, sa side na ito or parang post, sabi natin poste, nakamount siya and ibig sabihin nakafix siya dito. Tapos siyempre itong ating boom is hanging object. So yung hinahanap is the forces at the moment about A and B. So dapat may pwersa daw dito, tapos may pwersa din dito. The question lang dito is kung meron tayong moment na makukuha. Kasi based sa ating pictures is probably wala tayong magiging moment. But we can have or we can take the moment according to the conditions of equilibrium that if we can take moment, so that would be equal to zero according to the conditions in equilibrium para maging patas. So, kung susuriin nating mabuti itong problem na ito or yung illustration na itong crane is meron siyang self-weight. Yung self-weight nito is considered na kaya yung self-weight is 10 kilonewton or 10,000 newton. Tapos, meron siyang load na kinakarga. Yung load na kinakarga niya is 25 kilonewton or 25,000 newton. So, hindi natin alam kung binababa ba ito or itinataas. So, basta ganun lang yung illustration niya. So, kunyari, naka-steady lang siya. Sabihin natin. So, ibig sabihin, ano ang mangyayari sa crane na ito or sa boom na ito? Dapat i-illustrate natin kung ano yung mangyayari sa kanya. Ano ba yung possibility na mangyari in terms in actual condition. Okay? So, kung may na-illustrate na kayo, mas mainam. Kasi ito, ibig sabihin bababa, hihilain niya talaga itong crane or itong boom. Bababa, ito din bababa, of course. Kasi ang problema natin dito sa equilibrium is kung paano tayo gagawa ng free body diagram. So, based dito, kung bababa ito, ibig sabihin, the whole crane is parang babagsak. Ganito yung mangyayari. Ano? Parang babagsak siya. Parang ganon. So, ibig sabihin, ano? Ibig sabihin, dapat, so para maging equilibrium, dapat may kasalungat na pwersa itong kaakibat. Ano? So, para hindi siya bumagsak dito, para hindi yan bumagsak, kailangan natin itong suportahan. So, ibig sabihin, magiging ganito yung ating mga force along A and B. Dapat ganun. Kasi ito is, syempre hihilain, mapipigtas yan dyan. So, dapat hindi yan mapigtas, kaya hihilain yan ni FAX. Ito bumababa, mapipigtas din yan. So, dapat hilain ni FAY naman pataas para maging equilibrium ito. Tapos ito naman, syempre nagkakaroon siya ng compression dyan. So, itutulak naman, dapat itulak ni FBX yan para hindi siya pumasok doon sa ating B or dito sa ating wall. So, ganun yung idea or ganun yung possibility na mangyari talaga dito sa ating illustration. So, ibig sabihin, ganito na yan para maging stable na siya. Kailangan natin kunin itong FAY, FAX, tapos itong FBX para maging stable siya or para maging equilibrium. Okay, sabi natin that the summation of forces along X is equal to 0 and the forces along X is FAX only and FBX. So, yung force natin is papunta doon sa left yung FAX and papuntang right naman to our FBX. So, ibig sabihin,
may equate natin yan. Pag ipasok natin yan dito or ilipat natin sa kabila, equate natin into 0. So, ganun din yung mangyayari. So, para mas mabilis tayo or maging, kasi pagkaparas lang din naman yan, that the forces to the left is equal dapat sa forces to the right. Ganun na lang yung magiging natin. Para at least okay. Para, 0 din naman yan. Walang problema din dyan. Tapos, kaya lang wala tayong numerical value pa dito. So, makukuha natin yan later on. Sabihin natin that the summation of forces vertical is equal to 0. And then, ano ba yung mga pwersa natin sa vertical? So, we have the weight, we have the self-weight, and then we have FAY. Okay, so FAY is sumasalungat dito sa dalawa. So, dapat yung FAY mo is equal sa pababang load na ito. So, that is 35 kilonewton. And according to the conditions in equilibrium that the summation of moment is equal to 0, so we take the moment at B is equal to 25 kilonewton times 8, the distance, plus 10 times 3, okay? 10,000, 10 kilonewton in terms of kilonewton ako dito sa ating unit na ito. That's why I'm using only 25 and 10 para hindi maraming zero. So nasa sa inyo naman yan, walang problema dyan. And then ito is sumasalungat sa ating pwersa ditong dalawa. So minus FAX times 2. So yung lever arm niya or ano ba to? Lever arm or moment arm niya is 2 meters. So, multiply natin yan sa 2 meters. And then, according to the equilibrium, the moment is equate natin sa 0 kasi dapat daw is 0. So, 25, makukuha natin yung FEX dito. Okay, yung FEX natin is, that is 115 kilonewton. Okay? So, ganun lang yung natin. Pagsasolve. And then, mayroon na tayong value nitong FEX. So, makukuha na natin yung value ng FBX na 115 kilonewton din naman. Okay? So, ganun yung natin. Yung orientation natin in vectors, so yung FBX mo is papunta doon. Ibig sabihin, lahat ng ating orientation or lahat ng arrow natin is tama. Kasi kung yung FAX natin is lumabas tayo dito na negative, so, ibig sabihin, yung assumption natin na arrow or yung force niya, kasi in-assume natin papuntang to the left. Kung lumabas siya dito na negative, ibig sabihin, i-interchange natin to papuntang to the right. Kasi, negative kasi yung lumabas. So, ibig sabihin, hindi tama yung orientation natin ng arrow. Okay, so ganun lang. Kasi medyo ito, pwede naman nating isolve to by Pythagorean, by parallelogram or closed polygon. Kaya lang, medyo mahirapan tayo kasi madami tayong pwerses. May 1, 2, 3, 4, 5. 5 force na yung i-apply natin. So, medyo mahirap na para sa atin. Actually, ganun lang naman yung simple lang naman yung logic dito. Dapat logic mo lang yung diagram kung ano yung possible na mangyari na impact sa ating illustration. Ganun lang yung pagsasagot natin. I hope na may nakuha kayo dito sa ating problem na ito. Okay, thank you for watching.